Best clap of praise. Come on, come on, come on. Palakpakan natin si Lord. Come on, come on, come on. We wanna live for you, God. Yes. We wanna We live give for glory you. to you, Lord. We wanna live We for honor you. We bless you. We magnify your name. We adore you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord, for again meeting us today. Salamat, Panginoon Diyos, that whenever we gather like this, kami po ay lagi niyong kinakatagpo, Panginoon. Salamat sa inyong presensya na amin pong nararanasan ngayong araw na ito. And truly, God, biyaya niyo lamang po kung bakit kami naririto. Salamat, Lord God, for it is by your grace alone that we are able to worship, to honor, to thank you for all the things that you have done, you are doing, and still to do in our lives. And Lord God, today kami po ay sama-samang nagpapakumbaba. Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, kami po ay nagpapalinis ng inyong banal at makapangyarihang dugo. Tayaan niyo po ngayong araw na ito, isuot niyo sa amin ang baluti ng katwiran. And Lord God, today we are freely going to receive your word. Panginoon, excited kami na mag-reflect at manalamin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, teach us, rebuke us, O God. Train us in righteousness through your word. Tayaan niyo po, O Diyos, na walang anumang salita niyo ang mahahasik sa hindi matabang lupa. Lord, lahat ng mga naririto, JA1 family, and even those in the online, Lord God, we have a good soil heart today. At alam namin, O Diyos, ito ilalago, mamumunga, at may i-share din namin sa iba. Salamat na marami, Panginoon. Today we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory according to your image. At alam namin, O Diyos, iniingatan niyo po ang aming Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon ay nasa Macau, Panginoon. Celebrate the anniversary there. Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa katagumpayan and anointing that is overflowing in their lives. At gayon din, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ngayong araw na ito, dadaloy ang kagalingan, ang answered prayers, ang prosperity, Lord, and deliverance will flow, restoration, revival will flow in our midst. And we believe, Lord, lalabas kami sa lugar na to na hindi lang kami pinuno, but we are overflowing with your power, with your word, and with confidence to face life's challenges, O Lord. Salamat na marami. Salamat because you never leave us nor forsake us. To you all the glory and honor. We claim the victory of today and we declare the defeat of the devil in our midst. Kayo po ang maparangalan at maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. May all be seated, please. Praise God. Sama-sama po nating i-declare ang Luke chapter 4 verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Amen. And our culture as J1 family, sabay-sabay, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo nga sa iyong sarili, self. Sige, sabihin mo, self. Ngayong araw na ito, excited ako sa gagawin ni Lord. May gagawin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Palakpakan natin si Lord once again. Whenever we declare our JA1 culture, alam niyo po, laging may nangyayari. At isa sa pinaka-powerful po yung pang-apat. Alin ba yung pang-apat? Yung I don't destroy, I build. Very powerful reminder po ito sa atin na as brothers and sisters in Christ, we build one another. We do not destroy one another. Amen ba? Yang katabi mo, makakasama mo yan sa langit. Kaya siguraduhin mo, hindi mo siya dinidestroy, kundi binibuild mo siya. Amen ba?
Yang katabi mo, builder yan ng buhay at ng relasyon. Hindi po siya destroyer. Pero yan, nagiging destroyer din yung katabi mo kapag nakaka-encounter siya ng mga gawa ng kaaway. We destroy the works and plans of the enemy. Amen? Pero minsan nababaliktad. Minsan, we destroy lives and relationships. And we become builders of the enemy's kingdom. Kabaligtaran. At yan ang ayaw na ayaw natin mangyayari at hindi rin mangyayari sa JA1 family. Amen ba? May mga issues po tayo sa pamilya or sa church, sa community, sa workplace, sa school, or any social life for that matter, ay marami, ingay, halata, at needs to be confronted. Nagiging reason kung bakit maraming buhay at relasyon ang nawawasak. Pero meron din naman po na mga naninira ng buhay na mahina lang ang boses, pero malakas ang impact. Para itong lason na walang lasa. Hindi mo namamalayan, pero kumakalat na pala sa buong sistema. Kaya po ang topic po natin for today, when words wound. Kapag ang mga salita ay nakakasugat. At alam niyo po ba yung sinatukoy nating lason na yan na minsan hindi mo pansin, pero kumakalat na pala sa buong sistema natin? It can be found in Proverbs 26 verse 22. Sabi ho dito, gossip is so tasty, how we love to swallow it. Alam niyo ho yung number 1 na naninira ng buhay? Gossip. Chismis. Buti na lang dito sa church, hindi uso ang chismisan. Amen ba? Boy, parang mahina ang amen nyo. Parang ang dami mong alam dyan sa katabi mo. Alam nyo, para yung junk food. Masarap sa simula. Pero slowly, sinisira nito ang katawan. Ganyan po ang chismis. Nakaka-entertain, pero nakaka-destroy. Marami na po ngayong mga tao ang may tinatawag pong deadly combination. Talaga namang meron sila ng ganitong karakter. Ito po yung mga mahihilig magbalot ng mga tirang pagkain sa handaan at pati buhay ng may buhay gusto ring ibalot pa uwi. Ang tawag po sa kanila, mga charites. Magaling mag-sharon, magaling ding magmarites. Buti na lang walang ganito sa JA1. Sabi mo sa katabi mo yun, hindi ka ganyan. Alam nyo sa isang kasalan, ang gusto po ng isang bride, may hindi bride and groom, ano? Ang gusto ng bride, may magbabasa po ng kanilang scriptures o ng scriptures sa umpisa ng kanila pong paglakad o ng program. At ang verse na gusto niya ay very powerful. Sabi niya, ito po dapat ang babasahin sa umpisa ng aming wedding. 1 John chapter 4 verse 18. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Ang ganda, di po ba? Talagang bagay na bagay sa wedding. Ang gandang basahin at i-declare sa umpisa. Ang problema, ang pinagbasa ng scripture ay kamag-anak ng bride na hindi naman talaga nagbabasa ng Bible. Noon lang nga nakakita ng Biblia eh. At dahil dito, napagkamalan niya tuloy yung 1 John at yung John na parehas. At ang binasa niya yung John 4 verse 18. At ang sabi doon, dahil 5 na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa, nagsasabi ka nga ng totoo. Ang bihira, binasa mo yan sa simula ng isang wedding? Kaya po ano nangyari? Dahil mali ang unawa, mali ang pag-handle ng information, at napakaliit na pagkakamali sa detalye, ang dapat sanang napakasayang kasalan ay nagdulot ng kalituhan, kaguluhan sa mga bisita, at sa mga nakarinig nun. Delikado po talaga kapag maraming chismoso at chismosa. May kausap pa ho ba ako dito? Para kayong dinaanan ng maraming anghel sa kalagitnaan.
Sino po dito ang nachismis na noon? Palagay ko po lahat po tayo. Kasi maganda man o hindi ang ginawa mo, lagi kang mababalita. At malimit ang balita, nanganganak. May mali, may dagdag. Alam niyo po, ito. Alisin na po natin sa kultura ng JA1 o sa atin, sa community ng JA1, yung ipapangalan natin yung marites sa mga chismosa. Wag na. Kawawa naman po yung may mga pangalang marites. Nagtatakbuhan na po sa PSA at nagpapapalit ng mga pangalan. Wag na po nating ipangalan yung salitang marites sa mga chismosa. O kaya yung tolits sa mga chismoso. Gamitin na lang po natin yung acronym na DOL. Ano po yung DOL na yon? Destroyer of Lives. Kaya kapag meron kang kakilala na parang gustong mag-umpisa ng chismis, sabihin mo sa kanya, ikaw ay destroyer ha, wag ganyan. Oo, destroyer, DOL tayo, wag ganyan. Para matigil na po yon. Alam niyo po yung chismis, may taglay po yung power. Kaya nga po destroyer marunong sumira. Bakit? Kasi po, example, noong 2008, biglang umugong ang balita na itong taong ito, si Steve Jobs, ay pumanaw na. Yung founder and CEO ng Apple ay binalitang nagkaroon ng cardiac arrest at namatay na. Isa po itong teenager na nag-post online sa maraming social media platforms at nag-spread po ito sa buong mundo. Fake news di umano. Ano namang problema doon, pastor? Wala naman. Bumaba lang naman ang stock market value ng Apple ng approximately $4.8 billion. Wala lang yon? No. May damage. At noong 90s, ito, sino dito ang mga 90s ay buhay na? Raise your hands. Natatanong. Noong 90s po, may kumalat din na chismis na ang Procter & Gamble, ang kumpanya na ito daw ay sumasamba sa demonyo. Sinong nabalita yun noon? Kaya daw, wag bibili ng products. Ano ba ang mga sikat na products nila? Safeguard. Kaya maraming tao ang naniwala, hindi na bumili ng Safeguard. Ang sabon na nila ay Heno de Pravia. Ang natawa lamang ay yung may edad. O kaya naman Ajax. Dumami ang tumawa, dumami ang nahalata. Kaya po itong kumpanyang ito, todo paliwanag. Kinasuhan yung mga nagkakalat kasi maraming naniwala at bumaba ang sales ng Safeguard. Nalugi sila ng almost $50 million between 1994 and 1997. You see the damage? Ang tinutukoy lang natin dito is the financial damage or effect. Pero meron din po itong effect sa kanilang emotions. Physically, I'm sure, stress na yung leadership. So, multiple distraction ang ginagawa ng mga maling balita at impormasyon. O ito, bago-bago ng konti. Total, mahilig din naman yata kayo sa mga chismis bago ng konti ito. Alam ito ng mga millennials. Alam niyo po ba yung chismis na sa Robinsons? Tawa agad kayo. Meron daw diyang taong ahas na kumakain ng magagandang babae sa fitting room. Bigla daw itong bumubukas, yung fitting room, at biglang nilululon ng taong ahas yung magagandang babae na nagbibihi. Sabi mo sa katabi mo, ala ka. At hindi na raw makakabalik. Hindi lang po nalaman kung magkano ang nalugi, pero wala masyadong tao nung panahong yon. Between 80s and 90s, wala masyadong tao sa Robinsons. Dahil natatakot doon sa taong ahas. Pero sa totoo lamang, hindi naman po totoo. Imagine what a small mistake, wrong information can do to a person's life.
let alone a person who is struggling with different challenges in life. Kaya pag-usapan po natin ngayon, what are the dangers and risks of gossiping? Number one, gossip is a spiritual architecture. Yan po mga architect, magagaling po yan sa, anong chismis? Magagaling po sila sa structures. Kaya ang gossip, hindi po ito simpleng kwentuhan lamang, pag-uusap lamang, kundi ito ay isang pagtatayo ng invisible structures sa isip ng tao. Example, merong umuupa sa apartment mo, tapos may nagkwento sa'yo na isang DOL, Destroyer of Life. Alam mo, sabi niya, alam mo, atin-atin lamang, may napapansin ako. Yung mga borders mo, alam mo, mga aswang daw yan. Ha? Talaga? Paano mo nasabi? Kasi yung mga yan, tinitingnan ko laging gising sa gabi. Tapos sa umaga tulog. Hindi yan lumalabas pag maliwanag. Tapos pag nakikita mo sa hapon, yung padilim na, sobrang putla ng mga mukha. Tapos ang mga aibag ng mga yan malalalim. Ay di ba mga aswang? Ikaw naman na nakinig, hala, oo nga. Baka mga aswang nga ang mga ito. Naniwala. Mula noon, iniwasan mo na yung mga taong yon at gusto mo nang kausapin para palayasin sa apartment mo. At dahil hindi ka marunong magsaliksik at mag-fact check, hindi mo alam na yung palang mga borders mo ay mga call center agents. Sadyang gising sa gabi at tulog sa umaga. Kaya maputla kasi hindi naaarawan. At kaya may eye bags kasi laging puyat. Eh ang isip mo, may structure ka ng ginawa sa isip mo na yung mga nandoon sa apartment mo, yung mga aswang. Kita mo yung nagawang structure na yon? Nakarinig lang ng impormasyon na, wow, parang ang gandang pakinggan na. Parang kapanipaniwala. May nabuo agad na pangit. Kaya nga ang utos ng Biblia through the life of Paul in 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we capture people's thoughts and make them what? Obey Christ. Hindi lahat ng mga strongholds ng tao ay galing sa trauma. May iba na ang strongholds ay galing sa chismis. At itong strongholds na ito, kapag naitayo na ito sa isip ng tao, ang dating neutral tumingin, ang dating balanse kung tumingin, biglang nagiging negatibo. Pansin nyo, may kilala ba kayong taong malapit sa inyo? Tapos dumating ang isang araw, bigla na lang siyang umiwas. At naging cold, nang hindi mo naman alam ang dahilan. Siya, malamang may nabuong structure sa isip noon na negative patungkol sa iyo. Malamang may nagbulong doon ng pangit patungkol sa iyo. Kaya dapat magiba ang isip, yung structure na isip. Yung structure sa isip na inilagay ng gossip. At mapasunod ito kay Kristo. So ano po ang gamot? What is the antidote? Replace the narrative. Kapag may narinig kang negative tungkol sa isang tao, huwag mo agad tanggapin. Tanungin mo muna, ay sigurado ka ba dyan? Saan mo ba nakuha yung balitang yan? Siya ba mismo ang nagsabi sa iyo? Maghanap ka ng perspektibong kabaligtaran sa sinabi niya. Lagi mong pakikinggan ang kabilang side ng istorya. Ang coin ay laging dalawang mukha. Ganyan din ang kwento, laging dalawang mukha. Sabi ng Proverbs 18 verse 17, there are two sides to every story. The first one to speak sounds true until you hear the other side and they set the record straight. Sadya naman sa una, yung una agad magsasabi ng impormasyon,
Mukhang kapani-paniwala. Pero wag kang madadala agad. Pakinggan mo muna yung kabilang side ng istorya. I myself being a counselor, being a leader sa church, ang dami pong mga issues na dumadating sa akin, nakakarating sa akin, personal issues ng mga kapatiran. At pag iisa-isahin ko ho ngayon, hindi ho matatapos ang maghapon bago ko maikwento lahat sa inyo. Kami po mga spiritual leaders ninyo, pag kayo nagkwento sa amin ng inyong buhay, that's not gossip. Because we are able, and not only able, but God has given us the authority to handle issues inside the church. Kaya pag sa amin kayo nagkwento, mga pastors and reverends at mga leaders, it's not gonna be a one-sided, bias decision. Because we understand, kaya tayo po mga pastors na naririto at mga leaders, pag may nakarating sa inyong mga sumbong, huwag nyo muna agad tatratuhin na tamang-tama na agad yun. At magagalit na tayo doon sa iba o doon sa kabilang party o kabilang side without even hearing the whole story. Kasi otherwise, magiging fake news peddler tayo. Otherwise, we will not be good stewards of confidential matters na dumadating sa atin. Kailangan alamin mo muna, imbes na, ganun talaga yung taong yan, pag may narinig kang pangit. Sabihin mo muna, sandali lang, relax ka lang. Baka may pinagdadaanan lang yung taong yun. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko. That's how you set the record straight. You have to listen to both sides of the story. Amen po ba? Kaya please pag may magkukwento sa inyo, may hihingi ng advice sa inyo, pag merong isang taong pinatutungkulan na magbibigay ng negative information dun sa taong yon, huwag kang papayag na hindi mo maririnig yung kabilang side. Number 2, gossip disguised as concern. Yan, ito ang pinakadelikado kasi parang dinadala sa espiritual. Paano po yan, Pastor? Alam niyo, may napanood po akong sitcom. Ginagaya po nila tayo, ang mga Kristiyano. Ang ginagawa nila, hindi ko alam kung ako'y malulungkot o matatawa. Kasi ang ginagawa nila, nagbibilog sila. Meron daw silang prayer meeting. Pero sa prayer meeting na yon, ang pinag-uusapan nila ay issue ng mga taong wala doon. At sinasabi, ganitong umpisa, brother, sister, ipag-pray naman natin let's say si Pedro. Oh, brother, ano ba nangyari kay Pedro? Kasi ito naman ay hindi chismis Ipag-pray lang natin yung tao kaya natin pag-uusapan. Si Pedro, iniwan ng asawa. Kailangan ng prayer ni Pedro. Sabi ng mga nasa paligid, ipag-pray natin yan, pero bakit siya iniwan? Iyan na. Alam niyo, hindi ko alam kung ako'y matatawa o malulungkot kasi reality happens. Sometimes, nakadisguise yung gossip doon sa sinasabing, concern lang naman kami sa kanya, Pastor, kaya pinag-pray namin siya. Lungkot na lungkot kami nung malaman namin na kaya siya iniwan ng kanyang asawa kasi siya pala'y ganito. That's gossip. That's DOL. That's destroying the life of the person. Ang ito po mga common lines, prayer item lang naman to. Hindi ko naman ginajudge yung tao na yon. Sasabihin ko lang para aware tayo, ipag-pray natin. Naku, narinig ko na ho yan. 1 Timothy chapter 5 verse 13. At the same time, they learn to go around from house to house since they have nothing else to do. Tingnan yung mga walang ginagawa sa buhay. Yan daw mga walang magawa, nagbabahay-bahay. At anong ginagawa sa bahay-bahay? They also gossip and get involved in others people's business, saying things they shouldn't say. Meron ho ba dito na agang-aga pa lamang nasa kapitbahay na?
At ang pinag-uusapan niya doon, Mare, talaga namang ako'y blessed na blessed sa buhay ni sister. Bakit? Kasi si sister, kahit ang pinagdaanan niya ganon, matindi ang bagyo sa buhay niya. Kita mo naman ngayon, blessed na blessed. Alam mo yun, naglagay ka doon ng may pinagdaanang bagyo. Ay di kayo nakakarinig noon hala, ano yung bagyo? Tatanungin niya, sister, hindi naman sa ako'y hindi naman sa ako'y masyadong mausisa, ha? Pero sister, ano yung bagyo? Sabi mo sa katabi mo, dati kaya tang ganon. Kaya tahimik ka ngayon. Hello? Wala na talaga akong kausap. Ako yata yung uuwi. We are talking about righteousness ngayong buwan na ito, ha? Kaya we must understand God's will sa buhay natin. Ito po, ha, tatandaan natin. Parang may gift wrapper yung chismis Mukhang mabuti sa labas, pero ang laman ay paninira. Pag may member or may kausap ka, nakarinig ka na struggling yung tao, instead na siya'y kausapin directly, pinag-uusapan siya sa group chat. At ang sinasabi, ito ha, ipag-pray natin si sister ganito kasi may pinagdadaanan siya. Hindi mo na kailangang i-group chat yon. Kung may narinig ka, kausapin mo directly yung tao. Ano bang problema doon? Ano po ang nagiging resulta? Dumadami ang nakakaalam. Lumalaki ang issue. Nawawala ang dignity ng tao. Kung hindi mo kayang sabihin sa harap niya, ito, tandaan nyo ha, picturean po natin ito. Kung hindi mo kayang sabihin sa harap niya, hindi mo dapat sinasabi sa likod niya. Sabihin mo sa katabi mo, aray mo. Kung hindi mo pala kayang sabihin sa harap niya, ba't niyo pinag-uusapan nang wala siya? Ano ho ang gamot? Practice directness with grace. Matuto mong learn to be direct to the point. Alam nyo, dapat matrain tayo na maging confrontational pag minsan at kinakailangan. Bilang tao, we need to learn how to confront issues. Kung concerned talaga, hindi mo ito ipapasa. I-address mo agad ito kung narinig mo. At may paraan po ang Biblia kung paano natin ito gagawin. Ang Biblia po napakaganda. Nagbibigay ng instructions even in practical holiness, in practical righteousness. Matthew chapter 18 verse 15. If your brother or sister in God's family does something wrong, go to your neighbor ba ang sabi? Go to your neighbor and tell them and ask for prayer. No. Ang sabi doon, go and tell them what they did wrong. Puntahan mo yung tao na nabalitaan mong may nagawang hindi maganda. Kung kaklose mo naman yon, kakilala mo, kaya mong kausapin, puntahan mo. And anong sabi pa doon? Do this when you are alone with them. Huwag mong ito i-announce sa group chat. Huwag niyong pag-uusapan sa isang grupo ang problema dito sa isang side. No. Puntahan mo agad. Kung hindi mo kayang puntahan, sabihin mo sa spiritual authority. Sabihin mo sa pastor, Pastor, ako may narinig, ganito ang issue. Ano magandang gawin natin? Dapat kausapin natin yung tao. Yeah. Because the pastor knows and understands how to deal with it. Mayroon pong tinatawag na front door principle. Sabihin nga po natin, front door principle. Ano ibig sabihin yan, pastor? Ganito dapat ang approach kapag may mga issue. Kung may issue ka sa tao, kausapin mo. Kung hindi mo siya kayang kausapin, manahimik ka. That's it. That's the front door principle.
Kasi po ang chismis ay parang pagpasok sa likod ng bahay para magreklamo. Meron bang ganon? Meron bang dadating sa bahay nyo na bisita nyo tapos ang daan niya sa likod? Tapos doon magsasalita, ay nako, daming ganito. Ang tama at matured at biblical way, kumato ka sa harap at makipag-usap ka. Hello. Mas okay siguro kung ikaw ang makakausap niya tungkol dito. Alam mo ba yon? May narinig ako pero mas maganda siguro kung ikaw ang makakausap. Because hindi natin mapipigilan ang mga balita na nakakalat. Hindi natin mapipigilan ang mga impormasyon na pwedeng dumating sa atin. Nasa sa atin na lamang kung papaano natin i-handle ito. And handle it with directness but with grace. Amen? Pangatlo, gossip is invisible violence. Biruin nyo, tinulad pala yung gossip na yan sa violence. Dahil hindi daw po lahat ng violence ay may nakikitang pagdanak ng dugo. May mga sugat na hindi nakikita pero mas matagal mag-heal kasi sugat yon sa kalooban. Basahin po natin kung paano dinescribe ni James yung dila na yan. James chapter 3 verse 6. And the tongue is like a fire. Sabihin natin, fire. It is a world of wrong. Grabe. Occupying its place in our bodies and spreading evil through our whole being. Alam nyo, nakakapagpadumi daw sa tao, hindi yung kinakain, kundi kung ano ang lumalabas sa bibig. Yang dila na yan, bakit ba yung dilang yan? Bigla-bigla na lang nagsasalita. Kung pwede lamang na ang dila mo, irolyo mo muna paloob. O kaya naman yung dila mo, iwan mo muna sa bahay. Kung pwede lang nadidetach yung dila, no? Lalo na yung mga, alam nyo, wag po nating ugaliin yung sudden burst of anger. Yung sabihin mo, bigla kang magagalit sa sitwasyon. Tapos mamaya sabihin mo, oh, ako naman ay ganun lang. Nagagalit lang ako bigla, pero ako naman yung nagpapatawad. Huwag mo nang hayaan na magalit ka pa kasi ito daw ay apoy na sumusunog at tumutupok sa integridad at sa pagkatao. Ang apoy na yan kahit maliit, kayang sunugin ang buong kagubatan. Ganon din po ang gossip. Isang comment lang, pwedeng sumira ng buhay at confidence ng isang tao sa mahabang panahon. Ang JA1 Church po, hindi po tayo exempted sa gossip. Ang dami na po, inside and outside, lalo na yung sa labas, na maraming sinasabi against the JA1 Church. Against the doctrine of the church. Nitong lately lamang, nung summit, kumalat po yung isang thread sa social media, sa Facebook. At doon, pinag-usapan nila ang JA1. Ay, alam nyo, meron akong narinig, doon daw sa isang church, Christian church, malaking church. Tapos yung church nila daw ay nagpapatanggap at kumakausap, kumukonsulta sa mga patay. Alam, dami agad nag-comment. Nako, yung mga ganyang church, dapat inaalisan na yan. Yung mga ganyang church, kay Satanas yan. Yung mga ganyang church, nako, iniiwan na agad yan. Ang dami po sinabi doon. Hindi natin pwedeng pigilan. Hindi mo rin naman pwedeng patulan. Huwag mo nang patulan. Kasi hindi mo naman, kahit papatulan mo yun, magsasayang ka lang ng oras sa mga taong ayaw nang tumanggap ng koreksyon. Kahit paanong galing mong magpaliwanag, wag na, sayang lang ang oras mo. Example, merong isang kabataan na active sa ministry. Tapos may narinig na siya pinag-uusapan. Hindi naman siya direktang nakarinig doon, pero may umabot sa kanya na usapan. Ano po nangyari? Ay tumigil na sa ministry. Nawala na ng gana, nagduda na sa sarili. Bakit? Kasi isang comment lang, isang maling balita lang can destroy a life.
Hindi mo man sinasadyang saktan, ay masasaktan. Invisible violence nga ang tawag. May kausap pa ho ba ako dito? Yung sa taas ba'y gising pa? Parang ako'y wala na yatang kausap. Ano po ang lunas? Ang antidote? Speak healing words intentionally. Kung ang words natin ay kayang makasugat, kaya rin ang words magpagaling. So wag na nating piliing makasugat, piliin natin intentionally ang sabi. Ibig sabihin, pag nakarinig ka ng negative, wag mo nang sang-ayunan. Dapat intentional ka na at alam mo ang response. Proverbs chapter 12 verse 18. Careless words stab like a sword, but the words of wise people bring, say, healing. Kita nyo yun, yung biglang-biglang pagsasalita, ito pala'y violence. Hindi ka naman yung physical na nanakit, pero it is still considered violence kapag nakasakit ka ng damdamin ng iba. Pero kapag ikaw ay isang wise person, taong may wisdom, yung mga dapat salitang lumalabas sa bibig mo should bring healing. Meron pong principle na 3:1 healing ratio. Ngayon nyo lang narinig yun? Ano pa ibig sabihin yan? For every one negative thing, negative words na narinig mo o naramdaman mo, dapat magbigay ka ng 3 words of healing and life. Pag may narinig kang isang negative, paltan mo agad ito ng 3 healing and life words. Pag nakarinig ka ng 2 negative, palitan mo ito ng 6 na positive healing and life words. Yun yung 3:1 healing ratio. Kaya kapag may nakarinig kang pangit sa isang tao, lagi mong sasabihin mo na, alam mo, na-appreciate ko yung ginagawa mo. Alam mo, maayos naman yung I know you, talagang maayos ka. Kaya lamang may narinig ako, ganito. Totoo ba yun? Confront the person, pero do not condemn the person. Ulitin ko, learn to confront, but do not condemn. Kasi hindi tayo mag-aakusa. Inaalam lang natin directly to the person, ito yung issue because we want to help him or her heal. Hindi pwedeng mag-heal yan nang hindi mo kinakausap directly. Na kayo-kayo lamang, di, pag-pray na natin si sister, pag-pray lang natin si sister, wag na natin kausapin, ayos na yon, si Lord na ang gagawa. Hindi. Go to that person, tell him his or her problem, gaya ng binasa natin kanina, Matthew 18 verse 15. Hindi sapat na hindi ka lang naninira, dapat actively kang nagtatayo. Ulitin ko, hindi sapat na hindi ka lang naninira. Dapat actively kang nagtatayo. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Hindi dapat na, hindi naman po ako sumasali dyan. Bahala sila kung gusto nilang pag-usapan. Pero narinig mo, dapat ikaw ay palitan mo yung pangit. Kapag nakarinig ka, pinag-uusapan sila, sabi mo, hindi yan ang business natin. Okay? Wala tayong pag-uusapang issue ng kung kani-kanino. Focus tayo sa ating business today. Kung may gusto tayong pag-usapan, yung anong issue natin ngayong araw na ito, tayong narito, huwag pag-uusapan ng wala. Kaya may panakot nga lagi sa mga ayaw sumama At sa mga umuuwi ng maaga, anong sinasabi? Uuwi ka na, siya, pag-uusapan ka na namin. Huwag naman, sige na, hindi na ako uuwi. What am I trying to say? Kailangan maging active ka at hindi passive. Huwag mong palalampasin. Kailangan, pakialaman mo, mamagita ka. Hindi natin pag-uusapan yan dito. Hindi ito ang forum. Hindi ito ang lugar para pag-usapan yan. Kung gusto natin pag-usapan yan, ipaalam natin ito sa tao o sabihin natin kay pastor. Because that is the right way. That is the biblical way. At sa paraang ganon, tinatayo mo ng maayos
Ang reputasyon, hindi mo hinahayaan na bumagsak yung tao ng walang kalaban-laban. Napakatahimik simula kanina. Hindi ko alam kung gising pa kayo. Humihinga pa ba kayo dyan? Yun nga pong may natututunan. Pumalakpak nga kay Lord ng... Yun, praise God. Yun nga pong mga chismosa, pumalakpak kay Lord. Gising pa ha? Okay. Pangapat, gossip reveals the heart. Hindi po aksidente ang gossip. Expression ito ng laman ng puso mo. Luke chapter 6 verse 45. Good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. Kaya yung mga nagsasabi, sabi ko kanina, yung sadya ka na, nabigla lang ako sa galit ko ha, pero wala naman yun. Lumilipas na yun. No. Sadyang ang laman ng puso niya, galit. Hindi mo pwedeng pasubalian yun. Kapag mahilig ang tao na mag-gossip, dapat talungin niya ang sarili niya. Bakit gusto kong pag-usapan ang mga problema ng iba? Bakit ako parang nasasatisfy? Pag ako ang unang may alam. Alam niyo yung mga magagaling sa gossip? Kapag excited sila, lalo na kung ang impormasyon sila lamang ang naunang may alam. At alam niyo, pag kinukwento niya yan, parang very confident. Ako lang ang unang may alam niyan. Tapos ang ramdam niya, ang galing ko, ang dami kong alam. Hindi mo alam. You are destroying lives. Sino ho dito ang nakaranas ng maging chismoso at chismosa? Lahat tayo. Kaya hindi ko na kayo pinataas kasi alam kong sa loob-loob ng puso niyo kayo nataas ang kamay. Yung nakapagkwento ka sa iba, pero hindi naman sure ang kwento mo. Be honest, aminin ha. Ay sarili nga nating kwento minsan, nadadagdagan natin. Ang tawag doon, ini-exage mo. Pag gutom na gutom ka, ganito ang sinasabi mo, I'm so hungry, I could eat a dinosaur. O di ba, dagdagdag ka na? It's an hyperbolic expression, pero that's also exaggeration. Sino rito yung minsan, may nalaman ka, tapos ang intro mo, guys, may chika ako. Sino yung ganon? Tapos super excited ka. Hindi mo ba napapansin nga habang nagkukwento ka, doon sa taong interesado sa'yo. Parang may nararamdaman kang kakaiba sa sarili mo at ang nasasabi mo na lang, ang galing ko, dami kong alam. Tapos nung lumipat sa pangalawang tao, nadagdagan pa ang kwento. Tapos sasabihin sa'yo nung kausap mo, uy, buti ka pa, alam mo yung mga ganyan, ako hindi. Well, alam mo naman ako, marami akong sources, mabilis ako dyan. Iba kasi ang feeling kapag nauuna sa information. Parang ang galing-galing at tali-talino niya. Kahit mali at inaccurate at hindi sigurado, tuloy pa rin. Pero alam niyo, ang gossiping is false witnessing. Gossiping equals false witnessing. At alam niyo po ba kung ano talaga ang tunay na meaning ng gossiping? Gossiping equals wanting to get or to be better than someone else. Gusto mo lamang mapatunayan na ikaw ay mas maganda at mas maayos kaysa sa iba. Kaya ang saya mong ikwento ang problema nila. Buti na lang walang ganun sa JA1. Kaya nga kayo hindi naimik, hindi kayo makarelate sa akin. Kaya kayo puro seryoso. Amen? Amen? You know what? People lie not only to protect themselves, but also to elevate
Elevate themselves over others. Kasi ang gossiping is pride. Gossiping is self-service, self-promotion. Gossiping is insecurity, hiding. Para gumanda ang tingin sa sarili. Gossiping is inggit na nagtatago. Binababa mo sila para ikaw ang tumaas. Bitterness. Hindi mo makonfront, kaya ikinakalat mo na lang. Huwag ganon. Alam niyo ba kung sino yung ganyan? Si Lucifer. Si Lucifer ay isang false witness. Naniwala sa sarili niyang chismis na itinayong istruktura sa isip niya na pwede niyang pantayan ng Diyos. Anong nangyari? Ayun, pinalaya sa langit at naging si Satanas. At alam niyo ba ang meaning ng Satanas o Satan? It means accuser. Chismoso. Chismosa. Sa modern translation, tagapagpakalat ng fake news. Sabihin mo sa katabi mo, shh. Ano ibig sabihin? Huwag ka maingay masyado. Pigilan mo yung dila mo. Kapag alam mong hindi tama at makakasira sa iba, shh ka na lang. Isa pa nga, shh. Proverbs 6 verse 16. There are 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. Meron pala yun? Pero jajam tayo sa verse 19. Ano daw yung huli? A witness who tells one lie after another. And someone who stirs up trouble among, sabihin nyo, friends. Sa totoo lamang kaya nag-aaway-away yung mga tao sa loob. Hindi dahil sila'y galit sa isa't isa, kundi may isa doon. Naku, sarap tirisin. Even the Lord says He hates and He cannot tolerate. Kaya kapag ikaw ay may impormasyon na narinig, make sure to check the validity of the information. Never spread something. Huwag kang mag-share sa Facebook ng kahit anong balitang hindi ka sigurado. Ang dami ngayong AI. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka AI yan. Ang dami ngayon lumalabas sa Facebook, ang daling palitan ng mukha at ang kilos. And it appears na parang totoo. Pag ikaw ang nagsimulang magpakalat noon, sabi ni Lord, satanic yon. False witnessing yon. Parang baso, kapag tinapik mo kung anong laman, yun ang lalabas. Kung gossip lagi ang lumalabas sa'yo, yun ang laman ng puso mo. Kaya ano po ang lunas, ang antidote? Let us do heart work, not just mouth control. Hindi lang pala pagpipigil sa dila ang gagawin o sa bibig. Kailangan ayusin ang tunay na laman ng puso. Kasi sa totoo lang, maraming insecurity, kapag ang tao po'y maraming insecurity, may mga inggit, may mga bitterness at galit. Alam nyo, ang heart niya, gusto niya laging mag-gossip. Kaya dapat ayusin, alisin yung insecurity na yan. Yung bitterness na yan, yung inggit na yan. Kasi yan ang nagiging cause kung bakit masaya kang makarinig na ang mga tao sa paligid mo ay bumabagsak. Alam niyo yung mga inggitin, nako, hindi yan magkakaroon. Yung mga nakatingin sa, grabe naman, ganda ng bahay ng aking kapitbahay. Siguro yan galing sa drugs. Sigurado ako. Dito mo, bagong sasakyan. 2 pa. BYD pa. Ay, siguradong yan ay may illegal. O kaya naman, gaganda nga ng sasakyan, ganda ng bahay.
Sira naman ang pamilya. You are becoming a inggitero. Mas mabuti pa tayo. Kahit ito lang ang bahay natin, buo naman tayo. Akala mo, nagbigay ka ng encouragement? No. Naglagay ka ng paghigit pababa doon sa taong hindi mo naman tunay na kilala. Sabihin mo sa uli sa katabi mo, yung mas may... Alugin mo din, sabihin mo dyan, aray natin. May pag-alog. Para magising ang tao. Kasi hanggat hindi mo inaayos ang laman ng puso, kahit anong takip mo sa iyong bibig, sisingaw at sisingaw yan. Hello? Hoy. Ako kayo may kausap pa din eh. Alam nyo, kaming mga pastor, we have this responsibility to tell you the truth. Kasi kapag hindi namin sasabihin sa inyo mga bagay na ito, sino ang magsasabi? Facebook? TikTok? O ang mundo ang magsasabi? No. Pag-usapan natin sa church to. Hello? Wala naman akong pinapangalanan. Ba't kayong iba sa inyo nalubog? Biro lang. Alam nyo, how I pray, yung mga gantong usapan, taniman ninyo yan. Ay, Lord, tinataniman ko yung ako hindi na magdadadaldal. Hindi yung tataniman mo lang, sasakyan, bahay. Tamang taniman yun, pero maganda taniman mo yung work sa heart mo. Yun ang gusto natin. Itong mangyari, mabago ang buhay ko talaga. Maging maayos ang pananalita ko. Sino gusto ditong ipatahina ang kanyang bibig? May kilala akong gumagawa. Hindi kasi pastor mapigilan. Tumahimik ka nga, dinaan mo naman sa social media. Ngayon, hindi mo makapagsalita ha. Ito, babakbakan ko kayo sa Facebook. Kasi nga ang issue dyan, hindi yung mouth mo, kundi yung heart. Sabihin mo nga kayo, Lord. Sige, sabihin mo, Lord. Baguhin mo ang puso ko. Yung seryoso. Sabihin natin, Lord. Baguhin mo ang puso ko. Hindi lamang ang nguso ko. Yung gusto talagang baguhin ni Lord, palakpakan siya. Come on. Psalms 51 verse 10. Create a pure heart. Hindi naman pure mouth eh. Or pure lips. Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit. Ang isang taong hindi marunong magpakalat ng mga maling balita, ang tawag sa taong yan, loyal and trustworthy. Hindi ka pwedeng maging lingkod ng Diyos, maging leader ni Lord, kung ikaw ay hindi marunong maging loyal sa mga confidential information na dumarating sa'yo. Number 5. Nandiyan pa ba kayo? Sorry, hindi pa number 5. Merong principle na tinatawag na pause and probe. Pause and probe principle. Kapag may urge kang magkwento tungkol sa iba, kailangan mag-pause ka muna. At tanungin mo ang sarili mo, bakit ko gustong sabihin ito? Anong motibo ko? Sige, may narinig kang information, ang ganda, talaga namang, wow. Tapos tatanungin, tandali, bago ko sabihin to, anong motibo ko? Bakit ko sasabihin sa kapitbahay ko to? You have to ask yourself. Ang tawag dyan, pause and probe. Bago lumabas sa bibig mo, tanungin mo muna ang puso mo, ano ang motibo ko? Heart, bakit ko sasabihin ng bagay na to? Walang mawawala sa'yo kapag tumigil ka at magtanong sa puso, pero malaki ang mawawala sa'yo pag nailabas mo na. Pag ang dahilan mo, para gumaan ang pakiramdam ko, pastor, dala-dala ko tong impormasyon na ito. Ay ba, huwag mo sabihin sa iba, sabihin mo sa Diyos.
para po ako'y magmukhang mas mabuting tao. Ay, tingnan mo na lang ang pride na meron sa heart mo. Hindi mo pwedeng linisin ang tubig kung marumi ang source. Kailangan ayusin muna ang bukal at siguradong lilinis ang daloy. Amen po ba? Number 5, gossip as a tool of division. Ang kaaway hindi laging obvious. Minsan hindi niya kailangan umatake, kailangan niya lang bumulong. Binulungan, kinausap si Eva para kainin ang pinagbabawal na bunga. Hindi naman niya sinaktan si Eva, binulungan lang. Romans 16:17. Brothers and sisters, I want you to be very careful of those who cause arguments and hurt people's faith by teaching things that are against what you learned. Stay away from them. May maliit na issue, kinuwento sa iba, dinagdag ang sarili niyang opinyon, kaya nung ikinuwento ito sa iba, kasama na yung sarili niyang opinyon, hanggang sa isinalin doon sa isang may isa na namang dagdag na opinyon, at mula sa kanya, 2 opinyon na ang dumaloy, kaya pagdating sa dulo, yung bulate, anaconda na. Hindi na po ito tao versus issue, kundi tao na versus tao. Ang gusto ni Satanas, hindi tayo mag-usap patungkol sa issue. Ang gusto ni Satanas, maglaban-laban ng mga tao. Because gossip can turn misunderstanding into division. Ano po ang solusyon? Hindi ka dapat taga-divide. Dapat ikaw ay taga-add. Antidote, become a bridge builder. Sa halip na ayunan mo, oo nga, no, yung taong yun, napakalaki ng problema, no? Huwag nating daw samahan yun. No. I-connect mo dapat yung taong may sama ng loob sa isa't isa, mapag-ayos. You become a bridge. Kung ang gossip ay nagdi-divide, ikaw ang maging tagapag-ayos. Ephesians 4 verse 2, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. You must first clarify before you amplify. Klaruhin muna bago ka mag-react. I-check mo muna ang facts. Kausapin ang mga taong involved. Huwag kang magdagdag ng opinion mo kasi hindi kailangan ng opinion mo. Kapag pinag-uusapan ay problema at issue, sabihin mo lamang kung ano yung totoo. Kaya pag may nag-open up sa'yo tungkol sa ibang tao, anong gagawin mo? Ganito na lang kapatid, hindi naman ako ang dapat mong kausapin. Wala rin akong magagawa diyan. Gusto mo samahan kita, ha? Kausapin natin siya. Yung taong yan. Para maayos. Yun. Yun ang humble and gentle. Yun ang maturity. May kausap pa ba ako dito? Number 6. Hanggang number 85 po ito. Number 6, the role of the listener. Ay, ako pastor, ay nakinig lamang, wala akong ambag dyan. Siya yung madaldal. Sandali, may role ka. Hindi lang speaker ang accountable, pati yung listener. Huh? Yes. Proverbs 17 verse 4. Evil people listen to evil ideas. Kita nyo? And liars listen to lies. Ang problema dito ay yung listener. Ba't mo ba ine-entertain? Hindi lang nagsasalita ng mali ang masama, kundi yung nakikinig sa mali. Ang gossip po ay parang apoy. Yung speaker ang siyang nagbibigay ng spark at ang listener ang gasolina. Kaya lumalaki kasi ikaw na nakikinig, hindi mo tinistop. May kausap pa rin ba ako dito? Kaya ano po ang solusyon? Kahit sindihan mo yan, pag hindi mo ginasolinahan, hindi lalaki. So kapag ka may naririnig ka na, huwag ka nang makinig. At dahil kapag sinat down mo na ang tenga mo,
patay na rin ang chismis. Sinisimulan niya pa lang, alam mo, may chika ako sa iyo, brother. Ano yun? Ayoko ng chika. Hindi para sa atin yan. DOL yan, destroyer of life yan. Ano po ang gamot? Shut down gossip with wisdom. Hindi kailangan maging rude, pero pwede kang maging firm. Proverbs 26 verse 20. Without wood, a fire goes out. Without gossip, quarreling stops. Gusto mong maging mapayapa at peaceful ang relationship? Maging maayos ang relationship? Remove the fuel to the fire. Remove gossip. Number 7 and the last one. From destruction to redemption. Hindi lang po tayo tinawag para umiwas. Tinawag tayo para mag-rebuild. Ephesians chapter 4 verse 29. Do not use harmful words, but only, ano daw? Sagot naman. Do not use harmful words, but only helpful words. The kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Stop using harmful words, sabi ng Ephesians 4:29. Kung ang gossip ay parang martilyo na naninira kung saan-saan, ang godly words o ang healing words ay parang tool na nagre-repair. Kaya kapag may narinig kang negative, i-correct mo, wag mong ikalat. Kapag may narinig kang struggle ang tao, kausapin mo, wag pag-usapan. Kapag may pagkukulang, ipanalangin mo, wag mong ibo-broadcast. Ano po ang gamot? Use your words as ministry. Alam niyo, ministry pala yun. When you build other people. Alam niyo ba na si Barnabas, yan ang ministry? Kaya si Pablo ay nakakilala kay Lord, si Paul, the great Paul, the apostle. Dahil yan sa encouragement ni Barnabas. Si Bernabe. Yung pangalan niyang Bernabe o Barnabas, ang ibig sabihin noon, anak ng encouragement, son of encouragement. Kaya dapat pala yung words natin, nakak-build. Kaya nga we don't destroy. Ang dila mo ay hindi lang communication tool. Yan ay ministry. Colossians 4 verse 6. Your speech should always be pleasant and interesting. And you should know how to give the right answer to everyone. Ang tawag po dyan, ministry of the tongue. Gusto mo mag-join sa ministry? Unahin mo yan. The ministry of the tongue. Ano daw yon? Kailangan ang sasabihin mo is always pleasant and interesting. At alam mong sumagot, alam mong magsalita, that's a gift. Yung hindi ka lang basta sumasagot at nagsasalita. Hindi lahat ng tama ay dapat sabihin. Yung alam mong i-distinguish ang tama at dapat sabihin. Hindi porket tama ay dapat. Meron pong tinatawag na principle na daily word assignment. Ano ibig sabihin yan, pastor? Ibig sabihin, araw-araw, gamitin mo yung ministry mo ng tongue. Kailangan may isang person kang i-encourage araw-araw. Isa. Meron kang isang person na lagi mong i-uplift. At meron kang isang person na ipagpe-pray mo. Yung mga alam mong issue, magiging ministry ang dila mo kapag pinagpe-pray mo yung mag-isa. At itinudulog mo sa Panginoon, Lord, yung taong yun, kausapin mo, i-lead mo siya sa'yo. That's your assignment daily. Ang gossip po ay virus, kaya kailangan natin ng mga gamot na ganito para mamatay ang virus.
Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Always remember this, ha? Proverbs 18:21. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Ang salita mo ay parang binhi. Hindi mo agad nakikita ang epekto. Pero kapag tumubo na yan, hindi mo na yan makokontrol. Kaya dapat kontrolin sa umpisa pa lang. Pigilan na sa simula pa lang. Sabi ng James chapter 1 verse 26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. Yung sasabihin mo, malalim ka na kay Lord, lago ko na sa Panginoon, pastor na ako, leader na ako. Pero kapag daw hindi mo kayang kontrolin yung dila mo, hindi ka nagsasabi ng totoo at hindi mo kilala ang sarili mo. Niloloko mo ang iyong sarili. Kaya pwede ba ngayong araw na ito, as we have heard these words, gusto ko ba magkaroon tayo ng true reflection? Sino ba tayo? Kapag tayo po ay nagiging receiver ng mga informasyon. Ano ba tayo? Are we godly? Or are we satanic? Gusto ba natin i-spread lagi ang mga informasyon? Or do we pause and probe? Tinatanong ang sarili, ano ba dapat? You must understand. Kaya ngayon, ito po ang challenge sa atin. Lahat po ng gustong ma-improve ang kanyang sarili at makontrol ang tongue at matuto pang baguhin ni Lord araw-araw when it comes to information, tayo po tumayo. If you want and desire today, ayaw mong maging kabahagi sa pagkasira, kundi gusto mo talaga, you do not destroy but you build. Today, kailangan magkaroon ka ng commitment. At sasabihin mo, mula ngayon, I will be a carrier, not of information, but a carrier of grace. Kaya sabihin mo sa kaliwat kanan mo, be a carrier of grace. Kasi hindi mo alam kung ano ang sitwasyon ng mga taong pinag-uusapan ninyo. Kaya sa halip na sila'y pag-usapan, personally, individually, sa iyong sariling mga prayer lives, isama mo sa panalangin ng taong yun kasi he needs the grace of God more than ever. And hindi lang yon, you are not better than them because of their situation. No. Kala mo dahil sila'y dumadaan sa ganong pagsubok, mas mahusay kang tao? No. Kanya-kanya lang tayong journey. Kanya-kanya lang season. Kanya-kanya lang phases sa buhay. Merong season ngayon, malakas. May season, mahina. May season, nagtatagumpay. May season, nadadapa. Do not judge a person only because of his season. Hindi porket ngayon malungkot, hindi porket ngayon nakadapa, hindi porket ngayon umiiyak yung tao, sasabihin mo, mas mahusay ako sa kanya, mas mataas ang faith ko. No. You cannot be better than someone else just by the seasons we are navigating into. And I want you to know, respect each other's seasons. Huwag mong pilitin at hilahin. Hindi, maging ayos ka na. May faith ka ba? Wala. Kala ko ba may faith ka? Hawak mo ang faith. Pero bakit ganyan ka? I-respect mo ang season. May seasons, Ecclesiastes. Solomon says, there's a time for everything. And certainly, there is no time for gossip. Wala dong sinabi. There's a time to shut up and there's a time to talk. Walang sinabi doon. Ang sabi lang sa dila, ministry yan. Gamitin yan to uplift and edify the church. Not to sow division and discord. Hello? May kausap pa ho ba ako dito? Yun gusto talagang baguhin ni Lord ang buhay niya dito. Palakpakan mo ang Diyos. Because gusto natin, ang dadat nga ng Diyos ay united church.
Ang dadatnan ni Lord is a loving, gentle, and very godly JA1 family. Ayaw natin na dadating ang Lord, makikita niya, puro issue. Puro ganito, ganyan. Stop. It's time for us to shut up. And just show up. Because at the end of the day, your words doesn't matter. At the end of the day, it's your heart. Kaya check mo ngayon. We pray that there will be an open heart surgery today. That all the impurities, the insecurity, the inferiority, the bitterness, the envy that is troubling and covering our hearts, alisin ni Lord lahat. Paltan ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kakontentuhan, ng pag-asa, ng pagmamahal. Hallelujah! Kapag ang puso ng mga tao ngayon ay puno ng pag-ibig, puno ng pagpapatawad, puno ng pagpapasensya, alam nyo po, this place will be heaven. Kaya please, contribute in creating heaven in earth. And do it by the ministry of your words. Everybody, as a gesture, ilagay natin ang ating mga kamay sa puso. At mananalangin tayo. Sasabihin natin, sa puso natin mismo, Lord, change my heart. Lord, change my heart. Sige, sabihin mo ng buong puso, Lord, Lord, change my heart. Lord, change my heart. Kung meron ka pang nakikitang inferiority, inggit, insecurity, bitterness on your heart, sabihin mo dyan sa puso mo, alis. Go. As we have discussed before, compassion moves the power of God. And I believe our compassionate God is here. Kaya sabihin mo dyan sa puso mo, alis. Okay, paalisin mo yung virus, yung gossip, yung inferiority. Come on. Hindi yan makakabuti sa'yo. Hindi rin yan makakabuti sa family mo, sa ministry mo, community mo. Kung hindi mapupurify ang heart na yan, kausapin mo, ikaw puso ka. Inaalis ko ang dumi ng insecurity, ng inggit, ng inferiority. Layas. Lord, I declare that in the mighty name of Jesus, pinapalabas nyo at kinukuha lahat ng bitterness, rage, envy, anger sa puso ng bawat isa. Kung meron ka bang hindi napapatawad, kung ikaw ay napagchismisan, kung napagtungkulan ka ng maling balita na nagdulot sa iyo ng kakaibang pain, kapatid, mahirap man pero magpatawad ka. Dahil sabi ng Biblia, hindi ka patatawarin ng Ama kung hindi ka nagpapatawad. Hindi sinasabing pagtiwalaan mo uli yung tao. Ang sinasabi, patawarin mo. Release forgiveness. Kaya ka mabigat ang pakiramdam, hindi ka nagpo-forgive. Release. Release forgiveness now. Release. Sa puso mo, come on. Napagbintangan ka ng maling impormasyon. Sa trabaho, pinagtulungan ka. Gusto kang tanggalin. Sa school, nabubuli ka. Come on. Release forgiveness. Hindi mo deserve ang lason na yan sa puso mo. Release. Lord, heal these people from their pain in the past. Yes, in Jesus' name. God is moving. God is healing you now. Kung may mga disappointment ka, may mga regret, may mga prayers na hindi nasagot, na nagdulot ng
question at reklamo sa Diyos, come on, it's time for you to be healed. Yes, healing flow. Healing flow. Hindi ka kinikilabutan. Wala ka nararamdaman, pero ang Diyos may ginagawang surgery ngayon sa'yo. May inaalis sa puso mo. Come on, come on. Meron dyan, part ng puso mo na pabulok na. Pero the Lord is here. Nire-revive niya. Hinihingahan ng Spirit of God. At ibinabalik ang dating sigla. Yung nawala na joy sa paglilingkod, pagsamba sa Diyos, binabalik ng Lord ngayon. Because yun ang gusto niya sa heart mo. Receive. You are healed. You are being healed. Thank you, Lord. You are being restored. Thank you, Lord. You're being revived. Come on, kung may pinagdaanan ka sa pamilya mo, you are being healed, restored, and revived. Kung meron kang pinagdadaanan sa school o sa trabaho mo, you are being healed, you are being restored, you are being revived. Kung may disappointments ka, loss of a loved one, loss of a business, loss of anything, the Lord is restoring your heart. Receive the healing. You are being healed, revived, and being restored. Kung meron kang maraming mga anger issues, the Lord is healing you now. You are healed, restored, and revived. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for the ministry of our tongue. At ngayong oras na ito, as you receive the healing from God, place your hands towards your lips. And as a gesture, sabihin natin ito, Lord Jesus, Lord Jesus, let my lips let my lips worship you, worship you, honor you, honor you, and adore you. and adore you. Let my Let lips my lips be a channel of blessing, be a channel of blessing, not destruction. not destruction. Let my lips Let my lips give glory to your name. give glory to Ang you. labing ito Ang labing ito ay hindi magsisinungaling, ay hindi magsisinungaling, ay hindi ay magchichismis. hindi magsisinungaling. Ang labing ito Ang labing ito ay magsasalita ay magsasalita ng kabutihan, ng kaayusan, ayusan ng kasaganaan. ng kasabihan. Ang labing ito Ang labing ito will be used will be used as your tool, as your tool, as your ministry as your in my life. in my life. Tulungan mo po ako, Panginoon, Tulungan mo po ako, Panginoon, na i-restrain ang aking labi. ang aking labing. Thank you, Lord, for the self-control. Thank you, Lord, for the Thank you for the healing. Thank you, Lord. I receive it now. I receive it. I am new. I am blessed, I am blessed, restored, restored, and revived. and revived. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pwede ba sabihin mo sa tatlong tao, brother, sister, congratulations. You are blessed.